Hinagupit man ng unos, hindi pa rin nawawala ang pagbabayanihan ng mga Pinoy. Sa isang barangay naman sa Pulangi, pera kapalit ng putik ang naisip ng barangay para bigyan ng kabuhayan ang mga residente. At nakatutok si Chino Gaston. Ganito kakapal ang putik na iniwan ng pag-apaw ng ilog at palayan sa mga bahay ng barangay Ubaliw sa Pulangi, Albay matapos ang pananalasa ng bagyong Christine. Para mapabilis ang paglilinis at makatulong na rin sa mga nasalanta, naisip ng barangay na bilhin ang kada maliit na sako ng maiipon nilang putik. 10 piso lang naman kada sako. Pero sa dami ng putik sa lugar, naubos ang pondo ng barangay. Siguro hindi ka ako gagastos ng mga 10,000 or mga 1,000 sacks. Pero 2 days pa lang naka-accumulate po kami ng 1,980 sacks. So nag-total po siya ng 19,800. Tigil na muna kasi yung LGU naman po, nag-provide naman po sa amin ng tupad. Pero dahil nawala namang presyo ang pagtutulungan, tuloy ang paglilinis ng mga residente. Nagbayanihan din ang mga taga-bayan ng Jovellar para malinis ang kanilang mga kalsada malapit sa ilog. Bahagi ng pagsisikap na makabangon. Kahit marami pa ring tumutuloy muna sa evacuation center. Pag nagsignal number 1, may alis na sila ang mga tao. Sa bayan ng Uwas, mga residente na ang nangangasiwa sa pagbantay sa tulay na ito na hindi na pwede daanan ng mga sasakyan dahil wala ng pundasyon sa ilalim nito at pwedeng bumagsak anumang oras. Barado rin at hindi madaanan ng kalsada mula Libon at Pio Duran dahil sa mga landslide. Dito namin nadatnan ang mga naghahatid ng mga package na namumroblema kung paano itatawid ang mga delivery na 1 linggo nang delayed. Siguro pag mayroon na pong access sa kalsada, baka maiatid na po namin ng yung mga parcels po nila. Try po namin sir sa kabila, sa backdoor, yung Pioduran. Pwede doon, galing kami doon. Malayo. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Kanina pa nagsimulang bumigat ang trapiko sa mga expressway at aasahan daw yan hanggang mamayang hating gabi. Live po mula sa Balintawak, nakatutok si Mark Salazar. Mark! Emil, nako, kanina pa nga sinusubok ang pasensya ng mga motorista, no? Yung babiyahe pa norte. Dapat talaga napakahaba ang baon nilang pasensya. Dapat ay mas mahaba pa sa mahigit 1 kilometro na itong pila ng mga sasakyan papasok pa lamang ng Balintawak Toll Plaza. Ayon sa traffic monitoring ng NLEX, napansing pautay-utay simula kagabi ang buhos ng mga biyaheng panorte na tansyang aabot ng halos 400,000 sasakyan. Dahil utay-utay, hindi raw tumukod ng sobrang haba ang traffic at hindi rin sobrang tagal. Sabi ng ilang motoristang nakausap namin, natuto na silang makiramdam para iwasan ang exodus. Kailan po balik niyo? Mga siguro mga tunang madaling araw po. Mabali, madaling araw po. Para iwas po sa traffic. Marami sa mga bumiyahe ay pamipamilyang mag-outing daw muna saka nadadalaw sa kanilang mga yumao pag maluwag na ang sementeryo. Kano ba kayo karami? Ba't ang laki naman ng rice cooker mo? Marami, bale, 10 kami magkakapatid. Tapos lahat kayo nag-reunion, walang absent? Bale yung kuya ko lang, sama na. Ay, sa kuya ko, Kuya Ali, sana nandito ka. Nakadalaw naman na kayo sa Patay? Sa linggo po, para hindi pa masyadong maraming tao. Okay ang plano ninyo? Dagsa ng tao po kasi, kaya iwas din sa mga bata. Tinggalan Aurora? Opo. Sino ho nandoon? Wala, tropa lang. Bakasyon lang. Wala kayong Patay doon? Ay, wala. Hindi kayo dadalaw sa Patay ngayong undas? Dadalaw kami advance. Palaging pinapaalalang sigurado dapat ang kondisyon ng sasakyan at ng magmamaneho, lalo na kung long drive. Matik naman daw yan, sabi ng mga sanay na sa biyahe. Kailangan yung tubig, kailangan walaging check yung tubig. Tsaka yung brake, kailangan importante yung brake. Opo. Yung tubig, tsaka yung mga pangangailangan ng mga namin, yung mga pamilya. Para sigurado pong walang safety po pag sa biyahe. Kondisyon po ng pangatawan. Opo. Dahan-dahan lang, di mo yung katamtaman lang ang bilis. Mga 80, 60 ganun lang po. Siyempre, sa motor naman dapat kondisyon ng motor mo. Marunong ka mag-kondisyon ng motor? Ay, chainsaw lang naman linis importante dyan. Saka PMS, dalhin nyo po usually sa service center.
Opo. Opo, pagka PMS, Simula alas 3 ng hapon, hindi na umiksi sa kalahating kilometro ang pila ng papasok ng Balintawak Toll Plaza. Pagpasok ng NLEX, 40 to 50 kph na lang ay tatakbo ng sasakyan dahil sa naiipong volume ng pinagsama-samang galing Balintawak, Valenzuela at Mindanao Avenue. Ang volume na ito ay umaabot minsan hanggang may kawayan. Tuloy-tuloy po na ganito yung sitwasyon at inaasahan natin na hanggang mamayang alas 10 or baka nga abutin po tayo ng bago maghating gabi nitong nakikita nating volume ngayon. Sa South Luzon Expressway naman, mas maagang nagsikip ang daloy ng trapiko. Pero alas 4 ng hapon, tumukod ng higit sa 1 kilometro ang traffic sa parehong southbound at northbound. Sa southbound, ang tukod ng traffic ay mula pa sa off-ramp ng Skyway. 3.5 kilometers na traffic yan hanggang sa San Pedro. Habang sa northbound naman o pabalik ng Maynila ay 1.5 kilometers na tukod bago marating ang Alabang Viaduct. Isa pang abiso para naman sa mga dadaan ng NLEX bukas naman, magkakaroon po ng whole day event ang Iglesia ni Cristo sa Philippine Arena. Kaya ayon sa NLEX, sa pamunuan ng NLEX ay asahan ng pagbigat ng trapiko mula dito sa Balintawak hanggang doon sa Bocaue exit. Lalo na yung mga maagang oras bago yung start ng event na 9 a.m. Emil. Maraming salamat, Mark Salazar. Rebirth as a woman para kay Julian San Jose ang shocked na pagpo-post niya as a calendar girl. Di lang breaking boundaries, women empowerment din ang gustong isulong ng Asia's Limitless Star sa kanyang bagong milestone. Makichika kay Nelson Canlas. Patid ko, mga panguhusga sa inyo. From Maria Clara to sexy siren real quick. Isang pleasant surprise para sa marami ang pagkakapili kay Julian San Jose bilang isang calendar girl for 2025. Breaking boundaries si Asia's Limitless Star sa kanyang move, ang pag-post ng sexy, kadikit ng women empowerment para sa kanya. Na-surprise ka ba? Ako na na-surprise din ako. Para siyang naging sa akin rebirth as a woman. Kumaga, this is a new chapter of my life then. And, welcoming new blessings, welcoming new opportunities. And I'm just very, very excited and looking forward sa mga mangyayari pa. Ayon kay Julian, ipinagmamalaki niya na anyone can be comfortable in their own skin at any age, size, or skin tone. Tulad ng mga Kapuso stars na naging calendar girls in the past, kagaya ni na Kapuso primetime queen and two-time calendar girl Marian Rivera, Kapuso dramatic star Sanya Lopez, at Solen Yusuf. Parang sabi ko, ang galing kasi talagang yung mga kababaihang ito, sobrang lakas ng influence and talagang exceptional talaga yung mga kababaihang ito, very, very powerful in their own way. So I also want to make a mark as well and use this platform for what I stand for and yung mga advocacies ko din as a person. Naging biroan tuloy sa mga comments. Julian embraced this challenge dahil malapit na raw siyang magpakasal. Ilabag siya na init Pero siguro darating naman tayo sa point na yan, Kuya Nelson. Right now, I'm just not really rushing into anything. I'm still, enjoying. We are enjoying kami ni Ray. And, Raver has always been so supportive sa lahat ng mga decisions ko. Sa social media, binati ni Raver Cruz ang girlfriend at tinawag siyang isang obra maestra. Super proud daw ito kay Julian. Bibigyan raw ni Julian ang boyfriend ng kalendaryo with the following dedication. I love you. This is for you. Mwah. Love. Excited nga siya na magkaroon nga ng physical copy nung calendar kasi gusto niya raw ipaskill sa kanyang kwarto. Thankful naman si Julian dahil kinilala ang The Voice Generations bilang national winner ng Asian Academy Creative Awards bilang best adaptation of an existing format. Very, very happy din kasi
ito yung platform na nakikita ng mga tao na natutupad yung mga pangarap ng mga kabataan eh. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Hinalugog ng mga otoridad ang isang business process outsourcing o yung BPO sa Bataan matapos sa reklamo ng labor trafficking ng ilang pong mga Pilipino. Bukod pa yan sa ilang dayuhan na hindi naman umano makalabas. Nakatutok si Salima Refran. Sa bisa ng search warrant, sinalakay na pinagsanib na puwersa ng AFP, PNP-CIDG, PAOK at Bureau of Immigration ang Central 1 Bataan sa Bagak, Bataan. Meron ho kasi kami natanggap na reklamo ng mga Filipinos na biktima na po sila ng labor trafficking dito. Ngayon meron din pong mga foreign nationals na nandito sa loob na hindi makalabas. Reklamo yung mga foreign nationals na wala silang liberty na lumabas rito at umikot. So parang merong indications of labor trafficking dito kasi kontrolado yung movement ng mga foreign nationals. Yung mga Pilipino naman po kaya nagreklamo sapagkat una, ang sabi ng isa, nahirapan na po siya sa trabahong dito sapagkat ang daming scamming na. 15 foreign nationals ang subject ng warrant, pati na ang paghalughog ng 7 gusali ng compound. Hile-hilerang mga computer, mga cellphones at mga devices yung nakita dito sa work area ng sinalakay na BPO dito sa Bagak, Bataan. Pero kaiba dun sa mga sinalakay noon ng mga pogo, ang mga empleyado dito, karamihan, mga Pilipino. May mga nakuha rin mga SIM cards at iba't ibang mga gadgets. Dadaan ang lahat ng ito sa forensic examination ng mga otoridad. Isang BPO o business process outsourcing ito at hindi isang internet gaming licensee. May mga permit ang BPO mula sa lokal na pamahalaan at pati na sa Authority of the Freeport Area of Bataan. Pero sabi ng mga otoridad, wala siya nung secondary permit galing sa PAGCOR. Although tama yon, BPO siya, tapos binigyan siya ng permit ng yung tinatawag nating investment promotion area. Kailangan pa rin ng secondary permit coming from the PAGCOR. nang suriin ng ilang mga computer, nakita ang naglalakihang mga halaga. Online scams, primarily sports betting scam. Ang lahat ng ito itinatanggi ng CEO ng Central 1 Bataan. Not true. We are running a business. We are complying to DOLE. Nothing to hide. We are just a business services support company. Wala po kaming scam na nagagawa po dito. Ayon sa Central 1 Bataan, nasa 1,500 ang empleyado nila. 95% dito, mga Pilipino. Isa sa ilalim ang lahat ng empleyado sa processing at profiling. Aalamin naman ang immigration status ng mga dayuhan. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Tila sinamantala ng ilan ang paglipat ng deployment ng MMDA kaya nagka-traffic congestion sa Chino Roces Avenue Extension kanina. Karamihan kasi ng mga tauhan ng MMDA ay idineploy muna sa lugar na nagsisikip tuwing undas, tulad sa ilang sementeryo. Sinamantala umano ito ng ilang nagtitinda at ng mga motorista namang bumibili kahit hindi dapat huminto. Ayon sa MMDA, partikular na nagsikip ang trapiko sa isang tulay patungo sa elevated U-turn sa Kalayaan Avenue sa Makati kung galing sa C5. Dagdag nila, hihigpitan pa ang operasyon sa lugar para maiwasan ang ganito. Spooky, scary, and sexy. Iba't ibang looks ang ibinida ng Kapuso at Sparkle Stars ngayong Halloween. Na rock ang get-up sa kanilang costumes. Isa na riyan si Kaylin Alcantara na nag-alam mambabarang sa isang photoshoot. Channeling Tay-Tay naman si Rian Ramos na very much ka-look-alike ni popstar Taylor Swift. Mapapa-thank you Beyonce ka naman sa get-up ni Michelle D as Queen Bee. Inspired ng looks ni Beyonce from her Cowboy Carter album. Ipinlex naman ni Mommy Marian Rivera ang kanyang bunsong si Sixto na waging best in costume as Iron Man. Nag-change costume pa si Kuya Sixto as Super S. Very cute si rin si Sky Magno as Little Bell Boy na twinning pa with Mommy Max Collins. Sa katatapos lang na Shake, Rattle and Ball 2024, nagpasiklaban din sa kanilang looks ang Sparkle Stars and content creators sa theme na Cirque. Sina Ashley Ortega, Roxy Smith, Shube Etrata at Sky Chua
Dumating dressed as angels. Napeg daw ang supermodels na rumampa sa isang sikat na lingerie fashion show recently. Na-inspire kami kasi we watched Victoria's Secret last week. 2 weeks ago. Karir naman si Therese Malvar as vintage fortune teller. I decided to go vintage. So ito yung mga fortune teller nung lumang panahon. Gayon din sina Olympic double gold medalist Carlos Yulo as Chucky in crop top and girlfriend Chloe San Jose as Tiffany. Spotted din si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez with daughter Anya. Iya, kanina naman may pa-trick or treat din para sa kids. Effort din ang mga bata sa kani-kanilang costume. Ilan sa mga waging best in costume ang tiyanak, headless vampire at ang creepy head-in-a-plate costume. Ayan muna ang latest, Iya. Eto na nga, oh. Ready na ako, kikizumba na rin ako dito sa mga tita at mga lola ko dito sa Tondo. Balik sa'yo. Happy Halloween, Iya. Let's go! Maraming salamat, Aubrey Carampel. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Talo ka, Iya. Talo ka ni Aubrey. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Mga kapuso, 55 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, live mula rito sa Manila North Cemetery, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.